isip ng isang batang babae na nagngangalang Riley ang mga pangunahing emosyon na kumokontrol sa kanyang mga kilos kagalakan, kalungkutan, takot, pagkasuklam at galit. Ang kanyang mga karanasan ay naging mga alaala na nakaimbak bilang mga kulay na orbs na ipinapadala sa pangmatagalang memorya bawat gabi. Ang mga aspeto ng 5 pinakamahalagang pangunahing alaala sa loob. Her personality incorporate the form of 5 floating islands. Joy acts as the leader and she and the. Ang natitirang mga emosyon ay sinusubukang limitahan ang impluwensya ng kalungkutan. Sa edad na 11 lumipat si Riley mula Minnesota patungong San Francisco para sa bagong trabaho ng kanyang ama. Sa una ay may mahihirap na karanasan. Ang bagong bahay ay masikip at luma na. Ang kanyang ama ay halos walang oras para sa kanya ng lokal na pizza. Ang parlor ay naghahain lamang ng pizza na nilagyan ng broccoli na hindi nagustuhan ni Riley, at ang umaandar na van kasama ang kanilang mga gamit ay napupunta sa Texas at hindi darating sa loob ng ilang linggo. Sa unang araw ni Riley sa kanyang bagong paaralan, sa harap ng kanyang klase at lumikha ng isang malungkot na pangunahing memorya, sinubukan ni Joy na itapon ito sa pamamagitan ng paggamit ng vacuum tube, ngunit hindi sinasadyang natanggal ang iba pang mga pangunahing alaala sa panahon ng pakikibaka sa kalungkutan na hindi pinapagana ang personalidad. Islands. Joy, ang kalungkutan at ang mga pangunahing alaala ay sinipsip palabas ng punong tanggapan. Sa kagalakan at kalungkutan, ang kawalan ng galit, takot at pagkasuklam ay pinilit na kontrolin si Riley na may mapaminsalang resulta na nagpapalayo kay Riley sa kanyang mga magulang na kaibigan at libangan. Dahil dito ang kanyang pagkatao ay unti-unting gumuho at nahulog sa memory dump kung saan ang mga alaala ay nakalimutan. Sa wakas, ang galit ay napagpasyahan na bumalik sa Minnesota. Sa paniniwalang ito ay ibabalik ang kanyang kaligayahan habang nagnanavigate sa malawak na pangmatagalang lugar ng memorya ng kagalakan at kalungkutan ay nakatagpo ng imaginary na kaibigan ni Bing Bong Riley noong bata pa na nagmumungkahi na sumakay sa tren ng pag-iisip pabalik sa punong tanggapan. Ang tatlo, pagkatapos ng matinding abala na dulot ng pagkabulok ng isla, ay sumakay sa tren, ngunit huminto ito nang makatulog si Riley at pagkatapos ay tuluyang nadiskaril sa pagbagsak ng isa pang isla na natatakot na ang lahat ng mga coral. Ang mga alaala ay magiging malungkot. Iniwan ni Joy ang kalungkutan at sinubukang sumakay ay tatawag pabalik sa punong tanggapan, ngunit ang lupa sa ibaba ng tubo ay gumuho at nabasag ito at nagpapadala ng kagalakan, at si Bing Bong ay bumulusok sa memory dump matapos matuklasan ang isang malungkot na alaala na naging masaya sa mga magulang ni Riley. Sa kanya naiintindihan ni Joy ang layunin ng kalungkutan na nagpapaalerto sa iba kapag si Riley ay nalulula sa damdamin at nangangailangan ng tulong sa kagalakan, at sinubukan ni Bing Bong na gamitin ang hawak na wagon rocket ni Bing Bong na nakakakuha ng enerhiya kapag kumanta ang rider para mawala sa alaala. Tambakan, ngunit hindi makakalipad ng sapat na mataas dahil sa kanilang pinagsamang bigat. Sa kanilang huling pagtatangka, si Bing Bong ay tumalon upang payagan ang kagalakan na makatakas habang siya ay naglalaho. Si Joy ay muling nagsama-sama sa kalungkutan at bumalik sila sa punong tanggapan, ngunit dumating ang dalawang pinakabagong ideya ng galit ay hindi pinaganya ang pag-render ng console. Walang pakialam si Riley habang sumasakay siya ng bus papuntang Minnesota na ikinagulat ng iba na inabot ni Joy ang kontrol sa console. Sa kalungkutan na nagawang i-activate ulit ito at sinenyasan si Riley na bumalik sa kanyang bagong tahanan habang in-install muli ni Sadness ang mga pangunahing alaala. Binago sila mula sa masaya tungo sa malungkot na masayang ipinagtapat ni Riley sa kanyang mga magulang na nami-miss niya ang kanyang dating buhay at sinira ang kanyang mga magulang na umaliw sa kanya, at inamin na nami-miss din nila ang kagalakan at kalungkutan sa Minnesota na magkasamang gumagawa ng isang bagong memorya na binubuo ng kaligayahan at kalungkutan, isang bagong mga anyo ng isla na kumakatawan sa pagtanggap ni Riley sa kanyang bagong buhay sa San Francisco. Makalipas ang isang taon, si Riley ngayon sa edad na 12 ay umangkop sa kanyang bagong tahanan na nagkaroon ng mga bagong kaibigan at bumalik sa kanyang mga dating libangan habang nakakuha ng ilang mga bago sa loob. Punong tanggapan ang kanyang mga damdamin ay
pinahahangaan ang mga isla ng bagong personalidad ni Riley, at lahat ay nagtutulungan sa isang bagong pinalawak na console na may puwang para sa kanilang lahat sa panahon ng mga Predator na ipinapakita nito ang kagalakan ng iba na kalungkutan, takot sa galit at pagkasuklem. Maraming salamat po sa panonood.